Magandang buhay mga kabisyo, mga kamaster. Ito nga pala ang tinitigil akong pet space dito sa Almurakabat. Ito nga pala yung munting pasilip lamang sa tinitirahan ko para may idea kayo kung anong itsura ng tinitirahan ko dito nang umalis ako sa partition sa Satwa. Ito yung pinagtataguan ng scooter ko sa living area. May bagong TV kami dyan na LED screen. And then yan yung flat holder. Ito yung scooter ko, naka-cover ng kortina. Pero actually, napa-cover lang yan. Diyan ko yung tinatago yung scooter ko. And then yan, yung CR namin, yung pinto. Ito naman yung kusina, medyo maliit na kusina. Pero okay na rin, kahit papaano. Ito yung pinto ng hallway, makalabas ng flat namin. At yun nga, didiretso tayo na mag-ikot-ikot. Habang sinusubukan ko ang DJI Pocket Camera 2 na ibinigay sa akin ni Pastor Mark. Ito nga pala yung aming elevator, pababa na ako niyan. Kaya naman, boom! Kapasok, yan, labas na rin agad kasi first floor lang kami. So, ito na, tingnan lang natin kung anong meron sa labas. Yung nakikita nyo ngayon, yung kabuuan ng building sa baba. Ayun lang, sige. Umpisahan na natin ang paglilibot-libot na kung saan-saan tayo mapadpad na. Ang binabaybay natin ngayon is shortcut sa dating Grand Palace Hotel dito sa may na pinalitan namin ng Bunmax Hotel na ang pangalan. Kaya umpisahan na natin. Ayun guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito tinatry nating gamitin yung DJI Pocket 2 ni nabigay sa akin ni Pastor Mark. Kasalukuyan, nandito tayo ngayon sa Murakabat. Hindi ko sure kung part siya na Alriga, pero Murakabat Alriga, parang ganun siguro ang tawag. Actually magcha-chai lang tayo ngayon sa tingnan natin kung nakalimutan ko yung pangalan ng shop na yun, pinagcha-chai ako. 1 dirham lang. Ito, binabaybay natin ngayon yung Murakabat area. Actually itong area na to, ito yung daanan ng mga scooter. Malimit kami dati noon dito. Ayan. Ito yung night market. Hindi na muna tayo papasok dyan ngayon kasi magcha-chai lang talaga tayo. Ipinapaview ko lang sa inyo kung ano yung itsura ng night market sa side. Ayun. Ito yung tawiran papunta na Murakabat, pero mahanap ko na tayo kasi naka-red color na. Ayun. Naganda na tayo ng 1 dirham pambili ng chai. So ito pala, ang pangalan niya pala is Garma Garam Cafe. Doon tayo bibili ng chai. Hi brother, 1 chai please. 1 chai? Yeah. Brother, put cover also. Cover. Let's have a look. Thank you. Ayun. Pabili na tayo ng chai. Tatambay lang tayo sa tapat ng pinagtatrabahuhan ng brother ka na si Ryan. May update ko ulit kayo. Nakaubos lang ng try natin. So, tara na. Try natin mag-ikot-ikot. Check muna natin kung nandito si Ryan sa loob sa trabaho na. Baka nasa box to si John Ryan, kaya hindi natin siya nakita. Ngayon, ang task natin is pumunta sa Pinoy Mart at maghanap ng tawas. Kasi tawas yung ginagamit kong deodorant. Pag bumibili ako ng mga mamahalin na may pangalan na deodorant, medyo allergic ako, nangangati yung kilikili ko, tapos nagpapantal-pantal. Hindi ako magme-mention ng mga brands. Pero pag hindi sana yung kilikili ko sa mga deodorant, talagang nangangati, namumula, nagpapantal hanggang sa
sa sobrang kate nag-iiwan na siya ng markings na hindi nakaya sa paligid. Kaya punta muna tayo sa Pinoy Mart, maghanap tayo ng tawas. Dito sa Moracabat meron ditong Shopee, pero hindi sila affiliated sa Pilipinas na Shopee kagaya sa atin. At tingnan nyo, Shopee Moracabat area, pero hindi sila affiliated sa sa Shopee sa atin 1 to 20 dirhams. And then sa kabila naman sa Alriga meron ding Lazada naman. Nakakatuwa lang mamasyal dito sa Moracabat kasi ang daming Pilipino na nandito. Ultimo mga bata. Tingnan nyo. Ayan, yung mga bata naglalaro paghapon. Actually lahat yan mga mga nandyan halos Pilipino. So yun lang, nakakatuwa lang kasi pakakarin na sa Pilipinas. Lahat ng dumadaan dito halos lahat Pilipino. Mabibilang mo lang talaga yung ibang lahi. So balik tayo dun sa task natin, hanapin ang Pinoy Mart. So nandito na tayo sa Pinoy Mart ngayon. Hindi ko lang alam kung clear yung boses ko dito, pero ito yung Pinoy Mart dito sa Moracabat area. Ayun, nakita na natin yung hinahanap natin. Actually, hindi ko alam po ano mga difference na ito. Ito, tawas na parang plain yata to, Snow White. Yung isa naman, tawas with perfume. Kaso, ayoko nang may perfume kasi medyo, yung tawas kasi sa pagmabango, lalong nangangati yung kilikili ko. So, ito na lang tayo, sa plain na lang tayo. Ito na lang siguro. Hindi na tayo nag-video kanina, nagbayad tayo nung product na binili natin. Kasi nga, actually, bawal naman talagang mag-video sa mga supermarkets. And baka ma-complain pa tayo lalong mahirap. Mapahiya pa tayo. So, iingat lang tayo. Guys, ang nakikita nyo ngayon ay isa sa mga famous ng lugar dito sa Dubai. Ito ay ang Clock Tower. Kung mapapansin nyo, ito yung lagi kong dinadaanan o lagi namin dinadaanan kapag meron kaming mga rides before ng scooter ride. Ngayon, di tayo nagdala ng scooter kasi gusto ko muna ma-experience maglakad, mag-walking ba. Ayun. Etong daan na to papunta ng Al Maktoum Bridge. Actually marami nagtatanong sa akin before, paano daw ako nakakapunta ng Al Riga, kasi daw meron daw itong salik. Kaya takang-taka sila paano ko nagagamit yung scooter ko patawid ng Riga. So papakita ko sa inyo mamaya. Kung mapapansin nyo, itong signage nito ay papunta na Al Maktoum Bridge o Dubai or itong exit ng Padera. Actually maraming mga kababayan dito na nagja-jogging sa lugar na to. Ayun guys, ito na nga yung kasagutan sa tanong ng karamihan na hindi familiar sa daang tao o daang scooter kapag pumupunta na Al Riga. Ito kasi yung main toll gate kung tawagin, or kung dito man salik kung tawagin. Ito yung toll gate na nagdudugtong sa bridge para makatawid ng tulay. Dito kasi sa Maktoum Bridge, meron kasi dito sa gilid na gutter kung saan pwedeng dumaan ang tao, tsaka anumang cycle or scooter na patawid ng tulay. Dito siya. So lagi nilang tinatanong, lagi nilang biro, paano ka tumatawid ng
wala na hindi ka na nagkakapain kasi gawa nga ng salig. So ito na yun guys. Actually mas ginusto ko maglakad lang para naman magkaroon ng walkathon exercise. May options naman akong gamitin yung scooter ko, pero para mas maitur ko sa kayo ng maayos, pinili ko na lang din maglakad. Isang trivia pa nga dito sa mga hindi nakakaalam, itong Mactum Bridge na to kasi nagsasara. Ito yung tulay na tumataas at may schedule ng pagtaas kasi nga daanan din kasi to ng mga ng mga barko or maliit na boat patawid ng kabilang dagat ba to or lake, hindi ko sure. Sa tulay. Kaya ako kayo pinasyal dito is para makita niyo yung scenery dito sa Mactum Bridge. Ito yung dugtungan na tumataas. Itong tulay na to. Yung tumataas. May schedule timing kasi yun eh. Ito kasi yung gusto ko ipakita sa inyo. Yung scenery na to. Ay, di ba? Sunset. Napakaganda. Ito kasing lugar na to, kapag hindi kagaya ng sitwasyon na kasalukuyan, punong-puno yan ng mga dough cruise na papunta ng Dubai Canal. Guys, ito yung ilalim ng tulay na pwedeng mag-fishing yata, hindi ko sigurado, pero marami nangangisda dito. Papakita ko lang sa inyo. Bababa lang tayo ng tulay para makita nyo. Nandito tayo sa tulay ng Al Maktoum Bridge. Actually, itong tulay na to pagpapunta ng Al Jadaf waterfront kung magkakamali. Hindi ako sigurado. Pero nung pagpupunta kami ng ng Al Jadaf, dito kami dumadaan. Naalala ko. Yun. Wala lang, nakaka-reminisce lang na maglakad-lakad dito sa ilalim ng tulay. So that's it. Balik na tayo sa sa Alriga kasi medyo pagod na tayo sa kaka-walk. Nakaka 5,438 steps na tayo mula kanina. Nasa bahay tayo. So that's it. Kamaster Kabisyo.